Inaalam pa kung anong motibo sa pamamaril ng 14 anyos na grade 8 student sa Zamboanga City. Pero lumabas sa investigasyon na naipasok sa eskwelahan ang mga baril na ginamit niya dahil naiwan ito ng kanyang ama sa sasakyang naghatid sa estudyante. Mula sa Zamboanga City, saksi live si John Consulta. John? Pia, maya't maya pa rin ang dating ng ating mga kabayan dito sa harapan ng Ateneo de Zamboanga para magtirik ng kandila para sa dalawang estudyanteng binawian ng buhay. Sa harap ng Ateneo de Zamboanga University, patuloy ang pagdating ng mga nagtitirik ng kandila at nag-aalay ng bulaklak kasunod ng malagim na pamamaril ng 14 anyos na estudyante sa loob ng eskwelahan. Ang mga narinig at nasaksihan kahapon nakaukit na sa alaala ng mga kapwa niya estudyante at kalapit ng mga residente. 2 putok lang ata yun. Yung isa. Kumpisa. Tumatakbo sila palabas. Meron, wala nang sapatos, saka medyas-medyas ang tumatakbo dahil sobrang panic nila. Nakalimutan natin. Sa unang akala namin na mga classmate ko, simulation lang. Pero Walang balis. noong umaga, biglaan naman yung nagtira. Takot kami lahat, di namin alam anong gawin. Lumalabas sa investigasyon na may security inspection sa entrance ng eskwelahan pero sa pedestrian gate lang para sa mga naglalakad papasok. Nakasasakyan pumasok ang estudyanteng namaril kaya hindi dumaan sa inspeksyon. So they have to review and they have to reformat their security measures. Inihatid umano ang binatilyo ng driver ng kanyang amang customs personnel sa Port of Zamboanga. Naiwan daw ng ama ang kanyang mga baril sa loob ng sasakyan. At pagbaba ng bata sa basement ng eskwelahan, dala na niya ang mga ito. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. I-issued ng customs sa ama ng shooter ang isa sa mga ginamit sa pamamaril. Personal na armas naman ng ama ang isa pang ginamit. Hindi bababa sa 7 bala ang ipinutok ng shooter gamit ang caliber 40 at 9mm pistol ayon sa PNP. 70 araw na suspendido ang ama ng shooter. Umiiyak at humihingi umano siya ng pasensya nang nakausap ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Obvious naman na pabayaan niya yung baril niya. So titingnan natin kung ano yung maximum na pwede. Kasi gross neglect talaga yan. Ang maximum doon, dismissible offense talaga yan. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung sadyang tinarget ang nasawing 15 anyos na grade 10 student o kung nagkataon lang humiling ng privacy ang nagluluksang pamilya ng binatilyo at tumanggi magbigay ng panayam. Isa pang estudyante ang nataprisan ng bala. Ang namaril na estudyante na ilibing na kaninang umaga. We're looking into the friends, we're looking into family, we're looking into his habits. And we're looking at the physical evidence like the firearms, paano ginamit. Ayon sa mga otoridad, may mga indikasyong na-impluwensyahan ang shooter ng online gaming platform na Roblox. Sa mga chat group umano ng platform, nangyayari ang mga pagkaplano ng karahasan. Parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. So, we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga social media platform para alisin o i-take down ang mga video at litratong may kaugnayan sa pamamaril para hindi na kumalat pa. Umapila rin ang DILG sa Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner kapag nagamit ng iba ang kanilang baril sa krimen. Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything. Nagsasagawa na ng post-trauma informed care ang DSWD sa mga nasaktan pati sa buong komunidad ng paaralan. Maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga kabataan dito na nag-aaral sa Ateneo, pati yung mga pamilya, pati yung mga guro, nakikisimpatya kami sa kanila kasi lahat sila biktima. Nakipagpulong naman si Education Secretary Sonny Angara sa mga leader ng Ateneo de Zamboanga para mapag-aralan ang mga dapat gawing aksyon para mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ang malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito sa estudyante. Tinatanong namin yung kanyang mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama.
parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang. Kami naman po ay constant na nakikipag-coordinate sa kanila. Nagpapakita ng aming sincerity na mabigyan po ng hustisya ang biktima natin. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng biktima ngayong araw. Kabilang daw sa tinalakay nila ang mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga nakaligtas sa pamaril. Sabi ng bise, mahalaga ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga minor de edad sa social media, ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. inaasahan Pia bukas kasagawa ang briefing ng SITG Police Regional Office 9 kasama ang ilang mga taas opisyal ng gobyerno na manggagaling dyan mula sa Manila para magbigay ng karagdagang detalye kaugnay sa naganap na school shooting. Live mula rito sa Zamboanga City, ako si John Consulta, ang inyong naging saksi.